Akayin ninyo ang inyong kapatid na nawawala sa pananampalataya. Good morning mga kapatid. Let us be truthful to ourselves. Kung darating ang Panginoon ngayon, sigurado ka ba ligtas ka? Makakaharap ka ba sa Kanya ng mukhaan talaga? Deep within yourself. Suriin mo mabuti ang sarili mo. Kung bababa ang Panginoon, sigurado ka, kukunin ka niya. Kasi we have to work out your own salvation. Kanya-kanya tayo ng kaligtasan. Ang sinasabi ng Diyos, kumandi, work out. Magpakahirap ka talaga, magsumikap ka, siguraduhin mong ligtas ka. Yung kaluluwa mo, huwag mo nang intindihin ang kaluluwa ng iba. Kung ayaw nila mag-worship, ayaw nila sumunod, bahala sila. Ikaw, chikin mo lagi sarili mo. Suriin mo lagi sarili mo. Kung bababa Panginoon ngayon, sigurado ba akong ligtas? Kasi minsan lang ang buhay. Unang-una, wala namang matatalo sa iyo eh. Bakit wala? Wala ka naman dinala rito sa libutan ha. Ano ba, pag-aari mo dito? Kotse, bahay, lupa, iiwan mo yan, mamatay ka lang, iiwan mo na yan eh. Paano ka matatalo? Pinanganak ka, wala ka namang kotse, walang bahay. Nagka-kotse ka, nagka-bahay ka, nawala man yan. Wala rin nawala sa iyo eh. Pero pag nawala sa iyo yung kaluluwa mo, nawala na sa iyo lahat yun, hindi mo na maibabalik yun. So ang focus ng attention mo dapat sa kaluluwa mo. Work out your own salvation. Isa lang ang buhay eh. Sana kung pwedeng ulitin eh, no? Isa lang ang pag-ibig, first love lang, walang second lang. Isa lang ang pag-asa. Hindi pwedeng dalawa pag-asa, isa lang. Isa lang ang pananampalataya. Isa lang ang chance na binigay ng Diyos sa iyo. Kasi isa lang ang buhay mo. Ngayon kung matalino ka, marunong ka, sisiguraduhin mo ligtas ka araw-araw. Sa bawat araw na dadaan, i-sure mo ang kaligtasan mo with fear and trembling nga eh. Manginginig ka, matatakot ka. Kasi nakakatakot. Paano kung maiwan ka? Pag naiwan ka, forever and ever ka sa impyerno. Yung chance na binigay sa iyo ng Diyos, sayang. Tunay kang maghintay. Waiting on the Lord. Diyan nahulog ang Israel. Hindi nila nahintay ang pagpatok sa promised land. Nagsibalik sila sa Ehipto. Yung ibang matitigas sa ulo, nakagat ng ulupong, namatay. Kaunti lang ang nakapasok sa promised land, second generation. Yung first generation, naubos lahat yun. Dahil sa pagre-rebelde, dahil sa hindi pagsunod sa kalooban. Yung second generation, yung generation ni Joshua, yun na nakapasok sa promised land. Ganyan din ang nangyayari sa iglesia natin. Yung first generation ng LCJ, naubos lahat yun. Puro rebelde. Mga nangamatay. Ngayon tayo na yung second generation. Sa pamumuno na ni Joshua, yung inanoint ng apostol, yung binigyan ng habilin ng apostol, na siya ang mga malaga sa iglesia. Ngayon, yung chance na binigay sa atin ng Diyos, huwag natin sayangin. Araw-araw tiyakin mo ligtas ka. Araw-araw tiyakin mong nasa salita ka ng Diyos. Pag nalilis ka, dihingi agad ng tawad, makabalik ka agad sa Panginoon. Pasatawarin naman tayo, sabi eh. Kung tapat ka magsisisi at sasabihin sa Kanya ang kasalanan mo, tapat siyang patatawarin ka at lilinisin ka pa sa lahat ng kalikuan mo. Yung hindi mo nahihingi ng tawad, lilinisin yun. Kasi may mga kasalanan tayo hindi natin alam. Pero yung alam mo kasalanan, pag tapat kang humingi ng tawad, lilinisin ka pa sa lahat ng karumihan mo. Nasa 1 John 1:9 yun. Basahin natin. Kung ipahayag natin ang ating mga kasalanan, at tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo lilinisin niya sa lahat ng ating kalikuan. So sa lahat na ng kalikuan, kung tapat ka talaga nagsisisi ha, talagang inaangkin mo sa sarili mo, nagkukulang ka, nagkakasala ka, lahat na ng Diyos, lilinisin niya tayo sa lahat ng kalikuan. Kasi marami tayong kalikuan. Yun lang mag-isip tayo ng masama eh, na tinatanggap natin, nagkakasala na tayo nun eh. Yun lang tumingin ka ng may pagnanasa, nagkakasala ka na eh. Yun lang mainis ka, nagkakasala ka na eh. Walang taong banal o matuwid sa lupa ang hindi nagkakasala. So, tanggapin mo yun.
Bawat sandali ng buhay natin, lagi kang humihingi ng tawad. Yung contrite spirit, yung mababang spirit, itataas ng Diyos yun. At huwag kang magsasawang gumawa ng kabutihan. Huwag kang magsasawang gumawa. Huwag kang mapapagod kasi pag napagod ka, hindi mo tatanggapin yung ipinangako. May sinabi ang Diyos niya sa Galatia. Basahin natin yun. Galatians 6:9. Huwag tayo mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa kapanahunan magsisipag-ani tayo kung hindi tayo manghihimagod. Pag nanghihimagod, ibig sabihin tinatamad ka na, nawawala ka ng gana. Pinapatay mo yung apoy ng Espiritu. Sa totoo lang, kung malinis ang konsyensya mo, kasi kailangan malinis lagi yung konsyensya natin, na talagang sinusunod mo talaga siya. Talagang nagpapakahirap ka, nagsusumikap ka talagang sumunod sa Diyos. Hindi ka mahukonsyensya yun. Kasi ikaw yung naghihintay talaga eh. Yung naghihintay sa Diyos, hindi niya pababayaan, mawalan ng kaloob yun. Bibigyan ka ng lahat ng kaloob ng Espiritu Santo dahil hinihintay mo siya. Hindi ka pababayaan ng Diyos magpakailanman. Huwag mo siyang pababayaan. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, katulad ng ginawa ng Israel. Kaya pinarusahan sila ng Diyos eh. Naging wandering Diyos sila. Ang dami mga namatay. 6 million Diyos pinatay sa Second World War. Lahat pa kumalat. At konti na lang ang ililigtas niya ngayon sa panahong ito ng tribulation period, yung remnants na lang. Kasi may pangako siya sa lahi ng Israel eh. Pagpapalain niya ang bayang Israel. Ikaw mo sa katigasan ng ulo ng Israel, lumipat siya sa Hintil. Ngayon, sa kapunuan bilang ng Hintil, mapupuno na, kukunin na niya, babalik na siya sa Israel. So sa tribulasyon pa niya babalikan ng Israel. Tsaka niya lang ililigtas yung remnants sa tribulation period pa. At napakahirap ng kalagayan ng tribulation period. Ngayon, kapag ikaw naman na Hintil, hindi ka naman napasakop sa kalooban ng Diyos, maiiwan ka. So hindi ka na pwedeng makasama sa rapture. Kasi kapag naiwan ka sa rapture, wala na second chance. This is the first and last chance natin. Yung darating na pagliligtas, makasama ka. At makakasama ka lang kung talagang malinis lagi mo siya sa araw-araw na tunay ka naghihintay sa Panginoon. Sabi sa Romans 8:25. Sapagkat tayo iniligtas sa pag-asa. Datapot ang pag-asa na nakikita, hindi pag-asa. Kaya sino nga ang umaasa sa nakikita? Kung sure ka nang ligtas ka, nakikita mo na. So sure ka na. Paano ka naging sure ay iniligtas ka lang sa pag-asa? Hope. So yung pananampalatayang ibinigay sa atin, yun yung hope na kapanatagan ng buhay na inaasahan natin gaganapin ng Diyos sa atin. Kaya yung hindi mo nakikita, para maging sure, ba kailangan mag-workout ka? Tiisin mo, sabi ng Bible. Dadapot kung nagsisiasa tayo sa hindi nakikita, kung magkagayon, hihintayin natin may pagtitiis. Kasi hindi ka pa nga sure eh. Hindi mo pa talaga nararanasan ligtas ka eh. Ligtas ka sa pag-asa, umaasa ka. Pero yung pag-asa na ba yun, siguraduhin mo yung hope na yun, eh talaga maliligtas ka. Paano? Hintayin mo may pagtitiis. Ibig sabihin, you have to work out your own salvation. Mag-concentrate ka sa kaligtasan ng kaluluwa mo. Kasi kung hindi mo gagawin ito, eh sino magsusumay ka para sa iyo? Eh ibinigay ng Diyos. Ito yung katangi-tangi nating pag-aari, yung kaluluwa. Bagamat pag-aari pa rin ng Diyos yan, binigyan ka ng kapangyarihang pangasiwaan yan. Titignan niya kung sino yung magtatanggap sa Kanya. Titignan niya kung sino yung matatakot sa Kanya. Titignan niya kung sino yung nagmamahal sa sarili mo. Mahal mo ba ang kaluluwa mo? So hindi mo papayagan ma-impyerno yan. Susundin mo ngayon ang paraan ng Diyos. At ang paraan ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. He is the way, the truth, and the life. Apart from me, you cannot do anything. Siya ang daan patungo sa Ama. Eh kung hindi ka dadaan araw-araw doon, saan ka dadaan? Ibang daan ang dadaanan mo, hindi ka makakapunta sa Ama. Isa nga lang ang daan papunta sa Ama, si Kristo lang eh. Eh sino ba si Kristo? Ang salita ng Diyos. Ang banal, mabutit, matuwid. Kaya pag wala ka sa salita ng Diyos sa araw na to, hindi ka banal. Hindi ka matuwid.
hindi ka mabuti. So, paano ka papasok sa langit? The wages of sin is death. Ang kabayaran sa mga kasalanan, kamatayan. Nasa kasalanan ka ngayong oras na to eh. So, ang kabayaran dyan, kamatayan. Kamatayan ng kaluluwa mo, sayang. Imbis na ligtas ka na sana, dahil sa kapabayaan mo, hindi ka tuloy naligtas. Kaya yun ang pinag-iingatan sa atin ng Diyos na sinasabi ng mga apostol. Sabi sa tuya, mag-ingat kayo sa inyong sarili upang huwag niyong iwala ang mga bagay na aming pinagpagalan, kundi upang tanggapin ninyo ng isang lubos na kagantihan. Ano ba yung pinagpagalan ng mga apostol? Yung salita ni Kristo, inilaganap nila. Ipinreach nila yung gospel ni Kristo. Nagsumikap silang ipahayag ang paraan ng pagliligtas si Kristo. Iwinala mo, yung salitang itinanim sa iyo, paano ka maliligtas? Nawala ka na ng sarili mong katiyagaan. Sabi sa 2 Peter 3:17. Kaya nga, minamahal yamang nalalaman na niyo nung una, ang bagay na ito ay magsipag-ingat kayo. Kasi pag na-impyerno ka, ikaw ang may kasalanan. Hindi ka nag-workout ng salvation mo eh. Naging masuwayin ka. Kaya sabi ng mga, kung kami ng mga apostol eh, bahagya lang ang kaligtasan eh. Paano kaya yung mga hindi sumusunod sa salita ng Diyos? Mga apostol na nagsasabi dito, bahagya lang ang kaligtasan. Tayo, hindi pa nga tayo apostol, member lang tayo ng iglesia eh. Bahagya lang ang kaligtasan natin, ano? Hindi tayo yung tunay na sanga. Ang tunay na sanga ang Israel, pagsamantalang pinutol, ikakabit sila uli sa tribulasyon. Ngayon, nagkabit ng ligaw na sanga ng mga hintil ang Diyos na dati hindi tayo bayan, ngayon bayan na tayo ng Diyos. Yung dating bayan, pinutol niya. Yung anak ng kaharian, inalis niya muna pansamantala. Sa susunod na, babalikan niya na sa tribulasyon. So sa panahon ngayon na hindi pa nagtitribulasyon, ililigtas tayo para hindi tayo maiwan sa tribulasyon. Baka kung maligaw kayo sa pamamagitan ng kamalian ng masasama, ay mahulog kayo sa inyong sariling katiyagaan. Hindi ka na nag-workout. Alam niyo yung workout, katiyagaan yan eh, determinasyon yan. Kasi nung araw na nagpupunta pa ako sa gym, determinasyon yun. Kasi babango ka ng umaga, lalakad ka doon, magja-jogging ka, magwo-workout ka ng mga barbell. Determinasyon yun. Kung wala ka determinasyon, magsasawa ka, titigil ka. Ganon din ang pagka-Kristyanismo. Magsanay ka sa banal na ibig. Magsanay ka sumunod lagi sa utos ni Kristo. Work it out. Talagang mag-practice ka ng todo, magpalaki ka ng muscle, magpatibay ka ng pananampalataya. Practice makes perfect nga eh. Pa-practicein mo yung pagsunod kay Kristo araw-araw. Kasi now faith lagi eh. Hindi naman yung yesterday faith eh. Yung yesterday, tapos na yun eh. Yung now. What is your faith now? What is your now moment? Mabubuhay lang tayo din lagi. Ngayon. Kasi ngayon ang araw ng pagliligtas, hindi naman bukas eh. Ngayon, kung mamaya na, o ngayon na yung rapture, sino makakaharap kaya sa Diyos? Sino kaya ang makapagsasabi, Panginoon? O baka ikaw yung sinasabi doon sa Matthew 7. Basahin natin yun, yung nagsalita sa Matthew 7:22. Marami ang magsasabi sa amin sa araw na yaon. Panginoon, Panginoon, hindi ba nagsipanghula kami sa iyong pangalan? Mga propeta pa to, nagsipanghula. At sa pangalan mo, nagpalayas kami ng demonyo. Ni konting lagnat nga, hindi natin mapalayas eh. Ito, nagpalayas pa ng demonyo. At sa pangalan mo, nagsigawa kami ng maraming gawang makapangyarihan. Wala pa nga tayo nagagawa mga makapangyarihan eh. At kung magkakayong ipapahayag ko sa kanila, kailanman hindi ko kayo nakikilala. Magsilayo kayo sa akin. Kayo manggagawa ng katampalasan. So merong hindi kikilalanin ng Diyos dun. Pero sasabihin, Panginoon, nag-preach kami. Nagpalayas kami ng demonyo. Nangaral kami ng ebanghelyo mo. Hindi ko kayo kilala, tampalasan kayo, paggawa kayo ng kasamaan eh. Hindi mo maintain yung kaligtasan araw-araw. On and off ka.
Kung kailan mo gusto, tsaka ka susunod. Para kang Christmas light. Pag Christmas, bibili ka ng Christmas light. Patay sindi yun, Christmas light na yun. Hindi yung maintain, hindi spirit. Ang spirit, maintain eh. Tingnan mo yung hangin, maintain yan eh. Mapipigilan mo ba hangin? Tagain mo, matataga mo. Harangan mo, maharangan mo, hindi. Lulusot at lulusot yan, parang tubig. Kaya mo bang harangan ng tubig? Alam niyo ba ang tubig, ang pinakamatinding pressure tubig? Yan ang mas matindi pa siya sa diamante pag pumutol. Yung pressure ng tubig, pumuputol yan ng mga bato. Mas matibay pa siya sa diamante. Hindi mo, si Kristo ang tubig, siya ang hangin, lahat. Kapag ikaw nasa Espiritu, ibig sabihin, hindi ka nagagalaw. Maintain. So araw-araw, pag nasa Spirit ka, maintain. Hindi on and off. Kung kailan mo lang gustong sumunod, susunod ka eh. Kung sabihin ng Diyos, di ganun din ako. Kung kailan gustong iligtas, ililigtas kita. Ayoko iligtas ka ngayon. Mali ka sa harap ko, ayoko. Ganyan ginagawa mo sa akin on and off ka eh. Kung kailan mo lang gusto. Pag tumanggap ka ng pera, minsan di mo hiika po. O kaya minsan hiika po mo. Pagdating ng linggo, minsan a-attend ka personal dito, physical. Minsan, sa sum up ka na lang lagi. O kaya, puro sum up ka na lang. Hindi ka na nagpapakita. Ikaw ba nakakasamba talaga sa Espiritu at katotohanan? Yung totoo ha, hinahanap-hanap ng Ama yung sasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan. Totoo bang sumasamba ka sa Espiritu? O hindi ka sumasamba? Nandito ka man dito sa hindi rin nakapokus ang isip mo sa pagsamba. Lalo yan yung nasa sumap. Sa palagay mo ba, pag nasa sumap ka, nakakasamba ka sa Espiritu? Ewan ko. Ako pag sumasamba tayo sa sumap, nagpupumilit ako sumamba sa Espiritu, hindi ko pa rin magawa. Dito, nagagawa. Kasi nandito ang presence of God eh. Kung 2 o 3 nakakatipon. Sa sumap ba, 2 o 3, isa ka lang dun eh. Ang kasama mo, hindi naman yung sumasampalataya. Ang kasama mo dapat iglesia, mananampalataya. Kung 2 o 3 sa lupa, ang mananampalataya, si Kristo nandun sa gitna. Kasama pati anghel, sumasamba sa Ama. Yan hindi eh. Comfort zone yan. Ginagawa mo na ililigtas ka ng Diyos kasi sumasamba naman ako. Panginoon, nag-worship ako sa sumap eh. Hindi kita kilala, lumayas ka sa harap ko. Mapaggawa ka na masama. Kung ano gusto mo, gagawin mo eh. You are not dead. Kasi kailangan mamatay ka sa sarili eh. Ang sino mang makipagkaisa kayo, patay na sa datihang pagkatao. Ang buhay na ikabubuhay ngayon, pananampalataya sa Word of God. Huwag mong pabayaan ang pagsasama-sama, pinababayaan mo. Sumasama ka ba sa sama-sama? Hindi. Mag-isa ka dyan eh. Nagpupumilit kang mag-worship ng gusto mong worship. Hindi. Merong itinalaga ang Diyos na lugar kung saan sasamba tayo. May pinagsama-sama siyang mananampalataya, magsasama-sama kayo. Hindi yung gusto mo. Kung gusto mo lang naman, ba't tinanggap mo pa ang Diyos? Sabi niya sa Luke 6:48. Kung sinasabi niyo ako'y Panginoon, Panginoon, hindi kayo sumusunod sa utos ko, sabi ni Kristo. Ba't tinatawag niyo pa ako Panginoon, hindi naman kayo sumusunod? Iba yung Panginoon mo eh, hindi ako. Kasi kung ang Panginoon mo si Kristo, susundin mo. Kasi sabi ni Kristo, ang sumusunod sa akin ay umiibig sa akin. Ang sumusunod sa akin mga utos ang umiibig sa akin. Hindi mo sinusunod ang utos, hindi mo iniibig ang Diyos. Simple lang lagi ang Diyos eh. Hindi siya mahirap kausap. Lagi lang siyang yes or no. Hindi siya sumasagot ng bitin. Lagi lang siyang okay. Sabi ng Psalm 37:7-9. Ang importante, mabuhay ka sa konsyensya, sa espiritu. Pag hindi ka nangungonsyensya, hindi ka hinahatulan ng puso mo. Kasi kung hinahatulan ka na ng konsyensya mo, lalo kang hahatulan ng Diyos. Masigit ang Diyos sa konsyensya eh. Kaya malaman mo sa sarili mo talaga, ako ba'y malinis talaga? Malinis ba ang pag-iisip ko kung o nahahawa yung isip ko na marumi? Totoo ba akong sumusunod sa Diyos? Totoo ba akong nagsasakripisyo? Kasi ang makakasagot niyan, ikaw lang eh. It's between you and God eh. Ako hindi eh. Kailangan siguraduhin mo, work out your own salvation. Hayaan mo sila, ayaw sumunod eh, ano magagawa mo?
Ayaw nila eh. Yung gusto, ang kinakalingan ng Diyos, yung may gusto. Parang siyang inahing manok eh. Sinasakluban niya ng pakpak, yung mga sisyo na nagpapasok sa kanya, payag na siya'y alagaan. Eh umaalis ka sa pakpak eh, di bahala ka sa buhay mo. Wala akong protection sa iyo. Umaalis ka eh. On and off ka, gumagawa ka na sarili mong kautusan eh. Ang kautusan lang ng Diyos ang banal, mabuti, matuwid. Yun lang ang susundin mo. At sabi sa Psalm 37:7-9, ikaw ay magpahinga sa Panginoon at maghintay kang may pagtitiis sa Kanya. Huwag kang mabalisa na dahil sa Kanya na gumiginawa sa Kanyang lakad. Dahil sa lalaki na mapangyayari ng masamang kata. Huwag kang mainggit doon sa iba, hindi nga mananampalataya, sagana sa buhay. Maghintay ka, hatulan ng Diyos yan, mawawala yan. Alam niyo ba kung bakit hindi pa hinahatulan? Binibigyan niya ng chance na magsisi. Ganun ng Diyos eh. Kita mo bakit sa millennium period, meron pang 1,000 taon. At ikukulong si Satanas sa bottomless pit. Sa palagay niyo bakit 1,000 taon pa? Bakit? Mahal niya lahat ng tao, ibigay niya ng chance 1,000 taon, magsisisi sila. Pero pag lumabas na, si Satanas, alam niyo ba na parang daw dagat, parang daw sand in the sea. Ang makahakot ni Satanas para lumaban kay Jesus Christ. At tutupukin sila ng apoy, sabi sa Revelation. Revelation 20 yun eh. Hindi ko lang matanda kung anong number. Pero mo, 1,000 taon nila nakasama si Kristo ha. Talagang nakilala nila si Kristo mismo. Tapos paglabas ni Satanas, sasama pa rin sila kay Satanas. Pati-trigger yung rebelliousness nila. Sasama, lalaban kay Kristo. Like the sand in the sea. Ang dami. Napakarami na talagang susunod pa rin kay Satanas. Hindi nakapagtataka kasi yung wanted angels, biruin mo, wanted angels na yun. Kilala nila ang Diyos, bakit sumunod pa kay Satanas? Ibig sabihin, napakahusay mag-ibanghelyo ni Lucifer. Napakagaling magpaliwanag. Bakit si Adan at si Eva ay nadali pa rin? Iisa na nga lang ang utos, sinapasunod po eh. Oh. Tapos itong mga taong ito sa 1,000 taon, kasama. Tapos magre-rebelde pa. Kung ikaw ba ang nandun sa langit, nasa langit ka na, magre-rebelde ka pa ba? Nasa langit ka na. Kung ikaw ba yung mga anghel na nandun, at hikayati ka ni Lucifer na sumama sa kanya, sama ka ba? Hindi ka sasama. Nilikha lang yun eh. Doon ka doon sa lumikha. Ganun din ngayon, tao tayo, nilikha. Isang beses lang ang chance. Walang susunod na chance ha. Walang second chance. Walang second love, first love lang. Isa lang ang pag-asa. Isa lang ang pananampalataya. Wala nang susunod na pag-asa. Kaya kung ligtas ka sa pag-asa, siguraduhin mo yung pag-asa mo, ititiyakin mo. Sabi sa Ephesians 4. Ephesians 4:4. May isang katawan at isang espiritu. Gaya naman ang pagkatawag sa inyo sa isang pag-asa ng pagtawag sa inyo. So, isang pag-asa lang yun. Buti yung hope na binigay sa atin. Umano ka, tumugon ka, pumayag ka. Tinawag ka ng Diyos, pumayag ka. Kasi alam na naman din naman ng Diyos yun eh. Kaya nga tinawag ng Diyos, alam na, tutugon ka eh. Kasi sa simula pa lang, alam na niya kung sino ligtas eh. Kaya tinawag na yung mga ligtas. Sigurado yun. Ngayon, ikaw naman, hindi ka rin sigurado pa talaga. Hindi ka pa nahahatulan eh. Ngayon, yung kaligtasan mo, pag-asa. Pag nahatulan ka, at saka lang yun, sigurado na yun dahil nahatulan na eh. Nahatulan na ba tayo? Hindi pa nga bumababa Panginoon eh. Kasi yung paghatol ng Panginoon sa pagbaba niya eh. Ito sabi sa Romans 3. Huwag namang mangyari, bagkus pa nga ang Diyos ay tapat. Dadapot ang bawat tao ay sinungaling gaya na nasusulat upang ikaw ay ariing ganap sa iyong mga salita. At makapagtagumpay ka kung ikaw ay mahatulan. So tagumpay ka na pag nahatulan. Kaya nga yung pag-asa, tinitiyak mo kaligtasan. You have to work out your own salvation. Yung hope mo, naligtas ka, sinisigurado mo. Bakit? Nagtitiis ka maghintay. Nagsusumikap ka. Pag gusto ni Satanas na tuksuhin ka at pabalikin ka sa dati, hindi ka pumapayag. Lumalaban ka. Nagkakaroon ka ng mind of Christ, sabi sa 1 Peter.
Kung paano nga si Kristo ay nagbata sa laman, ay magsandata rin naman kayo ng gayong pag-iisip. So madali na magsandata ng gayong pag-iisip. Bakit? Nakasulat na eh. Naisulat na pag-iisip ni Kristo. Ito na. New Testament commandments. Yan ang isip ni Kristo. Yan ang isang data mo, salita ng Diyos. Sapagkat siya na nagbata sa laman, nagpatigil sa kasalanan. So matitigil ang kasalanan kapag ang salita ng Diyos nasa puso mo. Psalm 119:11. Ang salita mo ay aking iningatan sa aking puso. Ano yung iningatan sa aking puso? Ang puso ay buhay. So yung pamumuhay mo dito sa lupa, iingatan mo na ang salita ng Diyos sa mag-aari sa iyo. Upang huwag ako magkasala laban sa iyo. So halimbawa, tutuksuin ka ng demonyo, may pagagawa sa iyo masalanan. So kung mo ang salita ng Diyos nasa puso mo, Panginoon, ano ba yung word of God dito sa sitwasyon na to? O ito yung word of God. O Lord, ito gagawin ko, tulungan mo kong gawin to. So hindi ka nagkakasala. Bakit? Nasusunod mo yung word of God. Pag nasa word of God ka, wala kang kasalanan. Pag nawala ka sa word of transgression of the law is a sin. Sabi sa 1 John 5:3 o 4:3, ewan. 1 John 1 John 3:4. Ang sino mang gumagawa ng kasalanan, sumasalangsang din naman sa kautusan. At ang kasalanan ay ang pagsalangsang sa kautusan. So may kasalanan ka kapag hindi ka sumunod sa Word of God. Wala kang kasalanan pag sumunod ka sa Word of God. Bakit? You are with Christ eh. Ang sino mang kay Kristo, bago nila lang. So hindi pwedeng hatulan yung bago. Bago nga yun eh. Ang hinahatulan sa atin yung lumang nila lang. Kaya ang ginawa ng Diyos, inalis yung luma. Siya gumawa nun. Ang Diyos ang gumawa ng lahat na wala tayong ginawa. Ang Diyos ang lahat ng gumawa. In a silver platter. Sabi sa Ezekiel 36:26. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso o bagong buhay. At lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa. Renewed spirit. Kasi ang spirit natin, yung ating espiritu ng tao natin, suwail dati. Kaya kailangan maborn in the spirit. Maborn again. Kasi suwail, anak tayo ng demonyo nung araw. Children of wrath tayo. Anak tayo ng kagalitan. Kaya ang ginawa ng Diyos, binigyan tayo ng bagong buhay. Lalagyan ko ang loob niyo ng bagong diwa. Renewed spirit. Yun ang sabi ni David. Panginoon, bigyan mo po ako ng isang banal na espiritu, matuwid na espiritu, ibigay mo sa akin. At huwag mo kong iwan na yung Espiritu Santo. Yung Espiritu Santo mo na kay David, sabi niya, huwag mo kong iwan. Yung espiritu ko, gawin mo matuwid. Renewed spirit na. Hindi na suwail na espiritu. At aking aalisin ang batong puso sa iyong katawan. So inalis na yung dating pagkatao mo. Ipinako na sa krus. At aking bibigyan kayo ng pusong laman. Sensitive na spirit. Pusong laman na. Hindi bato. Masunurin na buhay. Buhay na masunurin. Aking ilalagay ang aking espiritu sa loob nyo. So pag nagawa na ng Diyos lahat yon, bibigay na niya ang Holy Spirit sa iyo. At palalakarin ko kayo ng ayos sa aking palatuntunan at inyong iingatan ito at ang aking kahatulan ay inyong maisasagawa. So ang Diyos ang gumawa nun. Maging sa pagdanasan paggawa, ang Diyos ang gumawa. Yung gagawin natin, ginawa na niya. Yung krus na binubuhat natin, binuhat na rin niya. All expenses paid. Ang gagawin mo lang mananampalataya. At huwag tumigil ng pananampalataya araw-araw. Now faith. Ngayon, ang pananampalataya. Ngayon, ang araw ng kaligtasan. Hebrews 11. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan ng bagay na hinihintay. Ang katunayan ng bagay na hindi nakikita. Di ba ligtas tayo sa pag-asa? Ngayon, hinihintay natin yung katiyakan ng kaligtasan by hope. At yung pananampalataya, kapanatagan nyo ng hinihintay mo. Sure ka. Bakit ka sure?
Kasi perfect yung love mo, perfect ang pagsunod mo. Paano ka kakabahan? Totoo kang sumusunod. Yung hindi sumusunod, kakabahan ka talaga. Hindi ka sumusunod alam na mailigtas ka. Sasabihin ng Diyos sa'yo, lumayan siya nga sa harap ko, tampalasan ka Panginoon, nag-preach ako Kahit ba nag-preach ka pa Panginoon, nagpalayas ako ng demonyo. Kahit ba nagpalayas ka ng demonyo, yan babatayan ko. Ang batayan ko, kabanalan. Pagsunod. Sabi niya kay obedience is better than sacrifice. Kasi si Hari Saul, masuwayin yan Inutusan ng Diyos na patayin yung mga Philistine. Huwag magtitira na kahit sino. Bata, matanda, hari, hindi hari. Pati mga hayop patayin. Ito si Saul, kung matigas ang ulo, itinira niya yung magagandang pang-offering. Sabi niya, ito magandang paghandog ito sa pagsamba. Nagalit ang Diyos sa kanya. Sabi niya kay Samuel, sabihan mo yan si Saul, naalis ko na siya sa pagkaharit, tikas ng ulo. Sabi ko, ubusin lahat Lahat, itinira yung hari ng Philistine, si Agag. Din nung makita ni Samuel, di ba sabi niya, bakit sumuway ka na naman sa utos ng Diyos? Alam mo ba na obedience is better than sacrifice? Yung pagsunod sa tinig ng Diyos, mas mahalaga yung kaysa sa iyo offering mo. Tinatanggap lang ng Diyos ang offering mo kung banal ka. Hindi ka naman banal para sa inyo offering mo. Makapaghahandog ba ang masama? Hindi tatanggapin ng Diyos ang handog ng masama. O ano ginawa ni Samuel? Ang sabi ng Diyos, patayin mo. Pinagputol-putol ni Samuel yung si Agag. Pinakita sa kanya, pinagputol-putol niya. Ito sabi ng Diyos, patayin mo. Siya pa pumatay. Inalis na si Saul sa pagkahari. Pinalitan yung nasa puso ng Diyos si David. Bata pa si David doon, binatilyo pa lang. Nag-aalaga ng mga kambing, mga tupa. Tapos tumutugtog ng harp. Sanay siya sa paggamit ng isling. O ngayon, sabi ng Diyos, hindi yan ang pipiliin ko. Pumunta ka sa bahay ni Jesse, sasabihin ko sa iyo kung sino magiging hari ng Israel. O si David ang anointed. Hari pa si Saul, may hari ng iba. Bakit? Inalis na sa pagkahari. Yung pagkahari na ni Saul na pansamantala na lang yun, darating ang panahon, mamamatay si Saul. Papalit na si David. Si David ang masunuring hari. Siya ang tunay na pastor ng Israel. Kaya sinasabi niya kay Solomon, katulad ng pagsunod ni David, ang gawin mong pagsunod. Pag hindi ka rin magiging mabuti sa harapan ko. Si Solomon, nung tumanda, humiwalay sa Diyos yun. Na-influensya ng mga asawa niya, sumamba sa ibang Diyos, nag-apostasy, nagtayo ng dambana, nagalit ang Diyos sa kanya, sabi niya, mangangalat ang lipi ng Israel, pero dahil may pangako ako sa ama mo, hindi ko uubusin ng lipi. Magtitira ako ng isang lipi ni Judah. Kasi yung lipi ni Judah, doon lalabas yung tayo ng Judah. Kung uubusin niya, hindi lalabas si Kristo sa lipi ng Judah. Kaya itinira yung Judah. Pero dahil sa pakatigasan ng mukha ni Solomon, si Solomon, full of wisdom din yun. Parang si Lucifer, full of wisdom. Pero kita mo, sa bandang huli, hindi rin sumunod sa kautusan ng Diyos. Ganon din tayo sa mga huling panahon. Baka mama, hindi ka na sumusunod. Para ka na si Solomon. Noong una, matalino ka, marunong ka, masunurin ka. Ngayon, hindi na. Kasi pag tumatagal kasi, dyan nangyayari yung pag tumatagal na Kaya ang ginawa ng Diyos, pinatagal niya Alam niyo yung paglipat nila dapat doon sa Kanaan, galing sila ng Egypt, magkatabi lang yun Pag tinignan mo yung Egypt, tsaka yung Kanaan, magkatabi lang sila. Isang linggo lang, punta ka na doon sa Promised Land Pero ano ginawa ng Diyos? Nakatigasan na ulo niya, sabi niya, yung 40 araw na paglalakbay niyo, pag-ispiya sa Kanaan, gagawin kong 40 years. Bago kayo makarating sa Promised Land, 40 years. Bakit niya pinahaba? Para malaman kung sino susunod. Sabi niya sa Deuteronomy 8:2. Basahin natin. Kung hindi kasi pahahabain, hindi malalaman kung sino totoo. Tignan mo si Lucifer. Hindi naman ganun si Lucifer noon Hindi mo alam ilang trillion and billions of years bago pumasok sa puso ni Lucifer yun. Ang tanong ko dun bakit kaya ginawa ng isang nilikhang anghel ng banal naisipang gumawa nun? Hindi ko masagot yung tanong na yun. Sa langit masasagot yun. Ano ang nag-udyo kay Lucifer para gumawa ng rebellion? Samantalang anghel na matuwid yun, perfect yun.
matalino lahat. Pero bakit gumawa pa rin ng rebellion? Yun ang katanungan tuhanan sa langit na masasagot yun. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipinatnubay sa iyo ng Panginoon mo nitong 40 taon sa ilang upang kanyang mapagkumbaba ka. At subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso. Kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So pinagtagal ng Diyos ng 40 years para malaman kung ano nasa puso ng Israel. Susunod ba sila o hindi? Ang daming namatay, nakagat ng ulupong. Ang daming bumalik sa Egypt. Konti lang ang nakapasok. Ganon din sa millennium period. Bagamat kasama nila si Jesus Christ, na talagang kasama, kita nila kapangyarihan ni Kristo, sumasamba sila lagi. Pero paglabas ni Satanas, maggogoyo pa rin sila ni Satanas. Ito nakasulat sa Bible sa Revelation 20. Yung mga tao nung millennium period, kita nila si Kristo banal. At saka umaabot uli ang tao so umaabot na 1,000 taon uli. Di ba nung araw nabubuhay sina Methuselah, 969 years, 800 years. Babalik uli ng Diyos yun, yung mahabang buhay. Pagdating ng millennium. Kasi maghahari si Kristo eh. Maghahari ang kabanalan sa mundo eh. Pati disyerto, tutubuan nga ng halaman. Ito sabi niya sa Revelation 20, 7-8. At kung maganap na ang 1,000 taon, si Satanas ay kakalagan sa kanyang bilaguan. So, nung mga panahon yun, magpipreach pa ang mga anghel, ha? Makikita ng tao, may lumilipad na anghel, nagpipreach ng gospel. Nung panahon na yun ng millennium. At lalabas upang dumaya sa mga bansa na nasa apat na sulok ng lupa ng Gog at Magog upang lipunin sila sa pagbabaka na ang bilang nila ay gaya ng buhangin sa dagat. Isipin mo, kasama nila si Kristo tapos ganun pa rin karami magre-rebelde. So makikita natin na ang tao talaga merong rebellious na sa puso. Kasi walang rebellion nun. Bakit si Kristo nag-ahari eh? Ba't nung lumabas si Satanas at naudyo ka, nag-ahari? Nagrebelde, para daw sand in the sea. Ganun din sa langit. Yung magrebelde si Lucifer, ba't sumama yung 1/3? Diba? Samantalang meron silang free will. Alam nila na ang Diyos ang lumikha sa kanila. Dapat maging tapat sila. Pero ba't may naiwang 2/3? Yun yung mga tapat sa Diyos eh. So ganun din tayo eh. Yung mga tunay na tapat sa Diyos, mananatili yun hanggang wakas. At magsisipanhik sila sa kalaparan ng lupa at kukubkubi ng kampamento ng mga banal. At ang bayang at bumaba ang apoy mula sa langit at sila sinupok lahat. Bumaba ang apoy sa langit, tinupok sila ni Kristo. Isipin niyo mabuti. 1,000 taon mong kasama si Kristo, every year umaakyat kayo sa Jerusalem para sumumba. Tapos nabubuhay pa kayo na masagana. Ang mga leon hindi mag-aaway-away. Yung mga bata maglalaro na isusuot yung kamay nila sa lungga, hindi sila kakagatin ng ulupong. Magkakaibigan ng mga hayop noong panahon na yun. Tutubuan ng halaman ng disyerto. Pagkatapos paglabas ni Satanas, ganun pa rin karami magre-rebelde. So gaano talaga katindi ang rebellion ng tao. Tapos yung gagawin sa tribulation period, 1/3 lang ang papatayin ng Diyos, baka may pag-asa pang sisi. Pero hindi. Gusto pa nilang mamatay, sabi, baksakan kami ng bundok at kami mamatay na kaysa makita namin ang Panginoon naghahari. Imbis na magsisi, mamatay na lang. Kaya ang gagawin ng Diyos sa mga naiwan sa tribulasyon, 5 buwan silang parurusahan. At ang magpaparusa sa kanila, yung locust na pinag-aharian ni Apollyon, ni Abaddon, na isang hari yun sa lugar ng Tartaros. Yun yung mga ikinulong ng Diyos ng mga anghel, ipipreserve sa judgment. Ngayon gagamitin ng Diyos yun para i-torture yung mga tao hindi sumusunod for 5 months. Tapos, pagkatapos na may lalabas na 4 na angel, maglalabas ng Euphrates. Kasama ang 250,000 mga ngabayo. Papatayin naman yung 1/3 na matitira. Uubusin na sila. Ibubuhos na ng Diyos yung galit niya sa panahon na yun. Paiiksiin niya. Para, dahil for the elect baka hindi tumagal baka hindi makatiis yung Israel, madamay pa rin. Paiikliin na lang niya.
Pero ang ginagawa ng Diyos sa atin ngayon, tinuturuan tayo magtiis, maghintay na mayroong pananampalataya. Work out your own salvation. Yan lang ang susi, mga kapatid. Amen.